Sa libro na ang Lesser Key of Solomon, nakatala ang mga demonyo na kaagapay ng haring si Solomon. Ito ay upang maisakatuparan niya ang sa kanya ay nakaatang na misyon. Ayon sa libro na hindi lahat ng dyablo ay masama, ngunit lahat sila dahil dating mga anghel na nilikha ay may kanya-kanyang galing sa bawat mga larangan. Ang mga dating anghel na ito ay ang kanyang kaagapay sa kanyang tagumpay. Sila ay ang dating anghel na sumama sa pag-aaklas na naganap sa digmaan ng kalangitan. Kinampihan nila si Lucifer, kaya naman sila ay kasama na naparusahan. Hindi man sagad ang kanilang mga kasamaan, sila pa rin ay ipinatapon mula sa kalangitan papunta sa walang hanggang kadiliman. Ang duke na si Focalor, ang ika-41 dyablo na katulong ng haring si Solomon, ay ang duke na si Focalor. Isinalarawan bilang isang nilalang na mayroong pakpak ng ibon. May kakayahan itong tumapos ng buhay sa pamamagitan ng pagkalunod. Kaya nitong manipulahin ang tubig at hangin. Nangarap ang diablong ito na mapatawad ng amang lumikha matapos ang 1,000 taon sa impyerno. Ngunit hindi ito nangyari. Pinamumunuan niya ang 30 pulutong na mga demonyo. Ang duke na si Vepar. Sa ilalim ng duke na si Vepar, 29 na pulutong ang demonyo na kanyang pinamumunuan. Hawak nito ang kapangyarihan ng karagatan. Kaya nitong mabigay ng sakit sa mga mandaragat. Nasa kanya rin ang tanging lunas. Isinalarawan si Vepar bilang isang sirena. Ang markis na si Sabnok. 50 pulutong ng demonyo ang pinamumunuan ng dyablo na si Sabnok. Kilala ito dahil sa galing nito sa pagbuo ng mga kastilyo, mga matatayog at matitibay at matataas na mga tore. Hindi lamang ito matibay, ito rin ay kumpleto sa mga matataas na uri noon ng mga sandata. Kaya nitong gumawad ng mga sakit at sugat na nagnanaknak sa mga sundalo na kanyang kaaway. Isinalarawan ito bilang isang kabalyero na nakasakaya sa maputlang kabayo, ang markis na si Shak. Ang ika-44 na dyablo na kasama ng haring si Solomon ay si Shax. Pinamumunuan ito ang 30 pulutong ng mga demonyo. Isinalarawan ito bilang isang malaking uri ng ibon. Magaling itong manlinlang at ugali nitong kunin ang mga yaman ng hari at reyna at ipamudmod sa mga mahihirap na mga tao. Ayaw na ayaw nito na siya ay ginagambala at dahil matindi ito kung magsinungaling, kinakailangan na sa oras na siya ay tawagin ay dapat napapasukin ito agad sa mahiwagang tatsulok upang magsabi ito ng totoo at sundin ang nais ng sa kanya ay tumatawag. Ang hari na si Vine, 36 na pulutong naman ng demonyo ang pinamumunuan nitong si Vine. May kakayahan itong makakita at maipaliwanag ang nakaraan, ang ngayon at maging ang hinaharap. Isinalarawan ito bilang isang leon na may hawak na ahas habang nakasakay sa itim na kabayo. May kakayahan din itong sabihin kung nasaan ang mga nakabaon na mga yaman. Alam nito kung sino ang mga mangkukulam. Kaya nitong kontrolin ang matinding unos. Kaya nitong baragin ang kahit na anong harang sa kanya na daraanan. Ngunit magaling din ito na bumuo ng mga pinakamatitibay na kastilyo. May kakayahan itong makapagpaibig ng kahit na sino. Ang konde na si Bifrons. 6 na pulutong ng demonyo ang pinamumunuan ng dyablo na si Bifron. Kaya nitong magturo ng agham, teknolohiya. Kasama na dito ay ang geometry. Hindi rin matatalos ang kaalaman nito pagdating sa mga halamang gamot, mahiwagang mga hiyas, mga damo. Kaya nitong ilipat ang mga puntod at magmuka na ito ay nagliliwanag dahil sa dami ng kandila. Isinalarawan ito bilang isang nakasisindak na halimaw, ngunit maaari din itong magbalat kayo bilang isang normal na tao. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay halimaw na 2 ang mga mukha. Ang duke na si Vual. Ang duking diablong ito ay namumuno sa 37 pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong ipakita ang nakaraan, ngayon at maging ang kinabukasan. Kaya nitong mapaibig ang kahit sinong dilag, kahit pa ang kanyang kaaway. Tanging ang salitang sinasambit nito ay lumang lengguwahe ng sinaunang Ehipto. Madalas na nagpapakita ito bilang isa tila ba halimaw na kambing
na may halong butiki at talaga namang malalim at malaki ang kanyang tinig o ang boses. Ang presidente na si Hagagenti. 33 naman ng demonyo na hawak na Diablo na si Hagagenti. Katalinuhan ng kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Kaya rin nitong gawing ginto ang kahit na anong metal. Kaya nitong gawing alak ang tubig. At ang alak ay kaya nitong muling gawin na tubig. Isinalarawan ito bilang may malaking korona na mayroong pakpak. Ngunit may kakayahan ito na magbalat kayo bilang isang tao. Ang duke na si Grosel, isinalarawan ang Diablo na si Grosel bilang isang anghel na nagbibigay ng mga matatalinhagang mga mensahe. Minsan itong napabilang sa ikalawang pinakamataas na uri ng anghel sa langit na tinatawag nila na ang powers. Sa ngayon ay duki na ito sa impyerno at may hawak ng 48 pulutong ng mga demonyo. Sa oras na ito ay tawagin, may kakayahan itong magturo ng kaalaman pagdating sa geometry at maging sa iba't ibang mga sining. Kaya nitong gawing mainit ang tubig, kaya nitong maghanap ng pagkukunan ng tubig. Ang kabalyero na si Frucas. Isinalarawan ang ika-50 Diablo na si Frucas bilang isang matandang hukluban na may napakahaba na mga balbas. May tangan itong matalas na sandata, sakay ng kanyang maputlang kabayo. Matatas ito sa filosofiya, astronomiya at lohika. Kaya nitong ipaliwanag ang lahat ng sikreto at matalinghagang panaginip. Gamit ang apoy, pinamumunuan ng Diablong ito ang 20 pulutong ng mga demonyo. Ang haring si Balaam. Mahigit pa sa 40 pulutong ng demonyo ang pinamumunuan ng Diablo na si Balaam. 3 ang kanyang ulo, isang tao, isang toro at isang kambing. Ang mata nito ay nagbabaga at ang buntot ay sa ahas. Alam nito ang eksaktong naganap ng nakaraan at sa hinaharap at maging nagaganap sa ngayon. Pinatatalas nito ang kaisipan ng kung sino man ang sa kanya ay tumatawag at maaari ding ito ay gawin niya na invisible. Nagbabalat kayo ito bilang isang tao na nakasakay sa malaking oso at siya ay walang takip sa kanyang katawan. Ang duke na si Aloses. Hawak nito ang 36 na pulutong ng mga Diablo. Kahit sinong makaririnig sa boses nitong si Aloses ay kanya na mapasusunod. Kaya naman marami itong nadadala sa daang makasalanan. Dala nito ang karunungan sa sining at lihim na kalawakan. Isinasalarawan ito bilang isang malalayon na itsurang nilalang na sakay ng kanyang higante na kabayo. Nagbabaga ang kanyang mga mata at may dala ito na matulis na sandata. Ang presidente na si Camio. Hawak ni Camio ang 30 pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong magbigay ng kaalaman upang maintindihan ang huni ng mga ibon. Kaya nitong engkwento ang magaganap sa hinaharap. Isinasalarawan ang Diablong ito bilang isang higanteng itim na ibon at nagbabalat kayo ito bilang isang tao na siya namang may tangan alang napakatalas na sandatang espada at nakatapak siya sa abo. Ang duke na si Murmur. Hawak nito ang 30 pulutong ng mga Diablo. Tangan nito ang karunungan sa filosofiya. Kaya nitong ipatawag ang kaluluwa ng namayapa upang sagutin ang kahit na ano na tanungin sa kanya. Isinalarawan ito bilang isang sundalo na nakasakay sa ibong bulture at may suot na korona. Kasabay ng kanyang pagdating ay ang tunog ng 2 mga trompeta. Ang prinsipe na si Orobas, tanga naman ni Orobas ang kontrol sa 20 pulutong ng mga demonyo. Kaya nitong sagutin ang lahat ng katanungan patungkol sa nakaraan, sa ngayon at maging sa hinaharap. Kaya nitong ikwento ang pangyayari ng panahon nang tayo ay lalangin. Kaya nitong mamili ng susunod na mga magiging hari. Kung sino man ang matagumpay na siya ay tawagin, ay kaya nitong protektahan laban sa kaaway at sa ibang mga Diablo na nais na sa kanya ay manggulo. Isinalarawan ito bilang isang kabayo. Ngunit kaya nito na magbalat kayo bilang isang normal na tao. Ang duke na si Gremory. Nasasakupan nito ang kontrol sa 26 na pulutong ng demonyo. May kakayahan itong ikuwento ang nakaraan, ngayon at maging ang kinabukasan. Alam nito kung saan matatagpuan ang mga nakatagong yaman. Kaya nitong paibigin ang sinumang dilag. Isinalarawan ito bilang isang magandang dilag
na may suot na korona at sakay ng isang matangkad na kamelyo. Mukha man itong babae, siya ay isang talagang lalaki. Ang presidente na si Ose. Kilala rin ang diablong ito sa katawagan na oso. Pinamumunuan nito ang 30 tong na mga demonyo. Kaya nitong gawing kahit na anong hayop ang tao na sa kanya ay tumawag. Kaya nitong bawiin ang katinuan ng kahit na sino. Ngunit ito ay sa loob lamang ng isang oras. Kaya nitong ituro ang tungkol sa mga dakilang kaalaman kasama na ang misteryo ng kalawakan. Isinalarawan ito bilang isang leopardo. Maaari din itong magbalat kayo bilang isang normal na tao. Ang presidente na si Army, kilala rin sa katawagan na Avnas. Isinalarawan ito bilang isang nagbabagang nilalang. Tanga nito ang karunungan sa astronomiya at liberal na karunungan. Kaya nitong ibigay ang katalinuhan sa kahit na sino man. Kaya nitong ituro ang mga kayamanan na binabantayan ng mga mahiwagang mga nilalang. Hawak ng diablong ito ang 36 na pulutong ng mga demonyo. Isa ito sa pinakamatinding naging kalaban ng mga anghel sa digmaan sa kalangitan. Ang markis na si Orias. Ang ika-59 na pinakamataas na ranggo ng diablo sa impyerno ay si Orias. Hawak nito ang 30 pulutong ng mga demonyo. Dala niya ang karunungan sa hiwaga ng sanlibutan. Kaya nitong ipaliwanag ang bawat mga planeta. Kaya rin itong ituro ang kalaman tungkol sa zodiac sign. Kaya nitong baguhin ang anyo ng isang tao. Isinalarawan ito bilang isang leon na may buntot ng ahas. Ang duke na si Vapula. Hawak nito ang kontrol sa 36 na pulutong ng mga demonyo. Dala nito ang karunungan sa filosofiya, sining at agham. Itinuturo nito ang malalim at malawak na pag-iisip sa mga taong sa kanya ay tumatawag. Isinalarawan ito bilang isang leon na may pakpak ng isang ibon. Sa mga katinagalog ko, sa part 4 po, ang mga diablo na ating makikilala naman ay sila Valak at si Belal. Mga tinagalog ko, samahan niyo po ako sa huling parte ng segment nating ito. At maraming salamat pa rin po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.